Conversations with homeowners about their experiences at Diamond Heights. Ako si Romel Espiritu, 51 years old. I came from QC. Now we are living in Diamond Heights for almost 2 years this coming December. So, hindi pa naman, we are 4 years na rin mahigit. What were your initial thoughts when you first visited Diamond Heights Phase 1? Dito? Well, kasi ang hinahanap ko talaga sa bahay tahimik and secure. Kasi laki ako sa Maynila, maingay sa Maynila. Dito, talagang hinanap namin yun. Kaya nung nakita ko yung bahay na pinakita sa amin ng ahente, nagustuhan ko kasi sa bandang likod kami. And para kang nasa probinsya as well as nasa Maynila kasi malapit rin siya sa city. What factors influenced your decision to choose Diamond Heights Phase 1 as your home? Phase 1. Magandang tanong yan kasi siyempre nga, bahay mo yan. Yan ang titiran mo sa habang buhay hanggang mawala ka na. So, siyempre hanapin mo ano bang kailangan. Secure, tapos komportable ka, tapos yung accessibility sa mga lahat ng pangangailangan mo. Hospital, eskwelahan, at saka simbahan. So, yun yung mga desisyon ko. Pangalawa, meron pang isa is yung, alam nyo naman ang Lipa, ang Batangas ay malapit sa Taal. So, isa sa nakita ko yung Diamond Heights is malayo siya sa danger zone ng Taal. So, isa yun sa naging rin. How would you describe the sense of community in Diamond Heights? Community? Sa ngayon kasi konti pa lang kapitbahay pero ngayon ayos naman, wala naman ako nakikitang gulo or ano. Saka secure yung kahit ilan pa lang ng security guard, hindi wala kang makikita na may nawawala or may nanggugulo. Can you highlight some of your favorite features or amenities in your home or in the community? Sa bahay, siyempre ako tatanda tayo kaya nga pinili namin yung bungalow. Lahat pag pumasok ka sa bahay, isang floor lang. So, hindi ka naaakyat. So, yun ang nagustuhan. At saka kompleto na. Meron ng bakod. Kung may padadagdag ka, yun na mismo yung kumbaga, kung gusto mo pang additional na kusina, yun ang pwede mong gawin. How was your experience with the builder or developer during the purchasing process? Wala naman naging problema kasi yung mga request ko naman, kumbaga natutugunan nila kasi meron ako ibang pinabago sa likod ng bahay, natugunan naman nila. What are your thoughts on the quality of construction and attention to detail in your home? Matibay ang bahay, maayos naman yung pagkagawa. Siyempre kanya-kanya yung tao pero ako, okay na sa akin yung bahay. How has the neighborhood and location of Diamond Heights Phase 1 contributed to your overall satisfaction? Malaki kasi nga sabi ko sa inyo gusto ko tahimik makikita mo, dadaanan mo dito mga subdivision rin and yung iba farmland siguro dati na ngayon wala talagang mga nag-o-occupy. Have you faced any challenges or concerns since moving in, and how were they addressed by the community or the management? Wala pa naman. Siguro yung ilaw dito sa outside natin sa government naman. Pero ngayon, may ilaw na siya sa kalsada. So okay na. If someone were considering moving to Diamond Heights, what advice or recommendations would you give them? Nasa sa kanila naman yun. Pero siyempre, unang-una security. Siyempre, yung pagkagawa ng bahay kasi matagal mo yan. Value for money dapat. And then location. Ito, maganda ito kasi malayo ka kung gusto mo talaga ng tahimik o residence talaga, malayo sa pabrika, ito, maganda ito. Tapos kung gusto mo lumabas o mag-shopping, malapit lang o bumili sa palengke, wala pa, siguro mga 10 minutes, wala pang 1 kilometro layo mula dito sa Diamond Heights. On a scale of 1 to 10, how satisfied are you with your decision to live in Diamond Heights? And why?
Ito ano ko kasi ano ko hindi ko ipe-perfect kasi there's always room for improvement. So siguro mga 9. Why? Kasi there's always room for improvement, di ba? Sa isang organization wala naman perfect. So mayroon ka laging isa. Kasi pag sinabi mong 10, it's almost perfect na, wala ka na mahihiling na iba. Siyempre may darating yung time na ano. Pero kung ang tatanong mo sa akin is kung re-recommend ko ito, i-recommend ko to sa kakilala ko.